nagbuhay mahirap siya. Tapos ito na, pumasok siya sa na hinihil as a hero, as a king. Pero hindi naka-chariot eh. Kasi mga hari naka-chariot eh, di ba? Ganda-ganda, may breastplate, yaban ng tindig, ang tikas ng tindig, gano'n. Mayabang ba? Siya hindi, naka-donkey. Pumapalaspas yung mga tao. Ha? Budol, budol. Ito ang sasagip sa atin. Tignan yung tsura. Oh, tignan yung tsura. Oh. Kaya nga pinagpalit si Barabas. Mas ang tingin nila. May balbas. si Barabas, mas may pag-asa tayo dito. Itong itsura nito, mukhang wala, hindi makakapatay ng ipis to eh. So, yun yung kwento. So, pero imagine the leadership of Christ. What he has to endure. All that pain and suffering, no? He took on 12 apostles. Alam niya yung isa dyan, Intel. Parang sa FGF, ano? Alam niya, Intel tong gagon to eh. Yayariin ako nitong isang to, putragis to. Paano kung marami? Kung 8? Siyam. No? Yung identified na Intel sa FGF, di ba? Mahirap yun. Mahirap yun. Ang daming Judas ba? Yung isang Judas nga, napako sa krus si Kristo eh. Lalo na ngayon yung kunyaring 10 Judas. Kaya Commander Bukay, ingat ka dyan sa FGF. No, ingat ka dyan. Okay, so you have to bet the people there sa FGF. Bet everyone. Yung SFGF, binevet na lahat ng taong papasok. If you want to join SFGF, go ahead, you join, but there is a vetting process. That is my instruction. Vet the people. Hindi na pwede yung yung bara-bara ng pasok, parami, no? Quality yung SFGF quality. Hindi pwede yung Kung si David nga, kaya niyang isa lang siya eh. Si Moses nga, kayang isa lang siya eh. Oh. So, sino yan? Moses, David, sila Gideon nga, 300 lang eh. Sabi ni Commander Bukay, yung SFGF, 500 lang daw eh. O di sige, 500. Okay na, kaya na. Because if God will bless SFGF, if God will bless us, will protect us, kaya na. Because we don't care kung sino yung kalaban. Matter of time lang yan. 7 days. Even if it takes 7 months, 7 years, 7 weeks from now, you will fall down. Because kami kalaban nyo. Our faith is in God. And it's renewed right now. Today, Easter Sunday. We all have a spirit of renewal. We are all recharged. You cannot defeat us. You will not defeat us. Because ang laki ng aming suporta. Tirador lang kami. Kayo, may missile kayo, helicopter gunship. Gamitin nyo, gusto nyo. Kami, tirador lang kami. You will fall down. Walang tatayo na general, go ahead. Merong tatayo na shepherd boy. May tatayo na farmer. May tatayo dyan na parang Captain Traore. Diba? May tatayo. Milyon yung Pilipino, 120 million. Meron tatayo dyan. Kala ninyo, because right now, ang kulang lang sa Pilipino is the faith in God. Yun ang kulang sa Pilipino. Pero, faith is contagious. Hawahan ninyo ng hawahan yung mga kababayan natin na nasa langit ang awa na sa atin ang gawa.
Nasa langit yung proteksyon. Pag sinabi ng langit, wala, hindi ka maano. Hindi ka maano. Nasubukan ko na yon ilang beses. Nasaksak ako dito, buhay ako. Taka yung doktor, bakit? Video number 1, balikan nyo, 1 and 2. Hinawakan ko ganyan. Inimagine ko, kamay ng Diyos to. Long distance healing. Nasa langit siya. I don't know kung nasan siya sa universe. Pero, Lord God, I would trust na hindi ko pa oras ngayon. Maybe there's something that you want to install for me. Hinawakan ko, imagine ko, kamay niya. Hinawakan ko ganyan. Later on, tagusan dito sa likod, may peklat dito. Yan. Spinal column dapat ang dinaanan. May isang ugat, wala. Ilang beses ako ininspeksyon ng doktor. Kakamot sila ng ulo. Sa buong profesyon nila, ngayon lang sila nakakita. Sa dami daw ng ugat dito. Sa dami nung natamaan, kitang-kita naman yung trajectory. Patay sana ako. Sabihin pa naman sa'yo, pinapanood ka lang mamatay. Imagine ano. Nung tinyente na ako, sa Ranger, ilang beses muntik mamatay. Sa training, 2 beses ako muntik mamatay. Sa Cagayan Valley, ganun. Isang beses muntik mamatay. Na binaril ako na NP, hindi pumutok Sa Davao nga ini-sniper na ako na NP Sniper talaga, inamin niya, nahuli siya nila Major Puruganan. Tinitignan ako nawawala daw ako. Siguro, hindi niya nakikita, may anghel, may anghel, nakaganyan siya sa scope niya, nakaganyan. O, iron sight yata, nakaganyan siya. So, ginagawa ng anghel, siguro ginaganyan. Ginaganyan yung kamay niya. Wala ako. Nakaganyan blanco. Puti lang. Titignan niya. Nandun naman ako. Nasasight siya ulit. Makita na naman yung, gaganyan na naman yung anghel. Kamot siya na huli. Putang ina to, may anting-anting yata itong gagon to Nung nahuli siya, naikwento niya sa Intel ng Task Group Panther. Tapos sabi pinagsabihan ako ni Major Puruganan, Captain Puruganan at that time. Lieutenant pa. Lieutenant Puruganan at that time. Pababa pa lang yung promotion niya. Sabi, bata, pakaangka-angka. Violating SOP ka. Bakit, sir? Pabasa-basa ka ng mapa sa gitna ng tulay. Ay, paano mo alam, sir? Nandun ka ba, sir? Hindi, may nahuli kami NP, nandoon. Ini-snipe ka raw, hindi ka ma-snipe. Nawawala ka raw, anting-anting ka raw Anak ng toka yan, Saka Cagayan Valley, rush up na Rush up! Ayan yung NPA binanatan ko yung baril ko nakaano may hindi nag-extract yung bala nadumihan kasi Yun ang problema ng M16 pagka napasukan ng ng alikabok. Kaya nga may dust cover gumapang ako sa sa may laging road na Bagong Bungkal. Nung sumigaw ko ng rush up pagtingin ko sa NP, binaril kong ganyan hindi pumutok. Pagtingin kong ganyan anak ng toko hindi nag-extract, nakasabit yung bala. Tapos nakita ko, babaril ako NPA. Sigaw ako, time first. Tapos nagkapot ng ulo. Tataka siya, tinignan rin yung baril niya. Di bumaril kaya nga, yun yung 4 kami dun At, isang NPA, 3 sundalo. At 3 friendly forces. Ako, si Sergeant Abat, at saka yung ITA na CHDF. Carbine ang dala nun. Si Sergeant Abat, M14. Ako, M16 na baby. May nakakabit na 203. Barata mo! Barata mo! Sir, tapin yung baril ko. Upakan mo! Upakan mo! Ay, ayaw man putok baril ko. Imagine yung what are the odds? 4 na baril hindi pumutok. So, there's something divine. Okay. So, punta tayo kay Jesus.
So, the mission of Jesus Christ was to save humanity according to Christian doctrine. To save humanity from original sin. Yun yan, di ko rin maintindihan eh. Kasi, ba't kung naging kasalanan, yung kasalanan nung mga ninuno, Adam and Eve. Eh sila kumain ng mansanas eh. Wala naman ako, idadamay niyo ako dyan. Imagine yung ano. Kaya pagka sinuwerte na pumanik ng langit, question, bakit ganun yung ano ba? Yung ganun ba talaga yung ano, yung kasalanan ng lolo mo, kasalanan mo rin? Paano nangyari yun? Yan, isa yun sa mga question ko eh. Na kasalanan ni Adam and Eve for eating the apple from the tree of knowledge, na tinukso sila ng demonyo. Nung pala may demonyo. Ngayon ang daming demonyo sa Pilipinas. So, ang ano doon, bakit ganun? No? So, anyway, so Jesus came, his objective was to save humankind, not just the Christians, everyone, humankind. So that he will still be alive in our thoughts and hearts thousands of years, 2,000 years na thereafter, up to now. And there are many Christians already, billions, no? So, you can just imagine that. 2 billion ba plus ang Christians. And yung Roman Empire nandi ma-conquer, and they are conquering a lot of nations. Imagine Christianity conquered the Roman Empire, no? Italy, Rome, ang ano ngayon, yung Vatican, di ba? Seat of Christianity. Samantalang dati yung Roman Empire ang ano eh, bastion of whatever cruelty eh, no? So Christ lived a poor life, a simple life, walang pera-pera. Tumawala siya ng apostles kahit alam niya may traitor kasi kasama yun sa plano, divine plan, tapos nun he performed miracles. He showed walking on water. He showed curing the leper, bringing the dead back to life. Yung ano pa, yung long distance healing. Kaya yun yung, doon ako nag-rely eh. Buti nga nabasa yun sa Bible, buti nadinig ko yun. Imagine yung sundalo ba yun, yung legionnaire ba yun o politician na pinuntahan siya ng ano, ng legionnaire, tapos nun, yung anak niya may sakit, mahina, inimbitahan si Kristo sa bahay niya. Imagine that. Doon yata na uso yung ano, yung sinasabi sa communion, di ba? Yung ano, nakalimutan ko. The Lord. Yun. Doon na uso yun. So sabi, bumalik ka, and then, pagkadating niya, magaling ni anak niya. Grabe, no? As tinatanong nga nung ano, yung servant yata pumunta. Tinatanong niya, kailan siyang time mo siya nakausap, tapos sinabi niya, yun. And by that time, gumaling yung bata. Long distance healing. That's why, because of that passage, naniniwala ako doon sa long distance healing. Kaya kayo, kung may mga kamag-anak kayo, kung meron kayong mga mahal sa buhay, ninyo, pwedeng mag long distance healing. Just yung faith ninyo can cure people, can cure yourself. You can cure yourself. Sa akin, imagine, kita ko yung dugo dyan eh. Gumaganyan eh. Gumaganyan yung dugo. Parang fountain ba? Ano? Kaya nga napahawa ko ng ganon. Diniinan ko. Baka magsara ba? Tapos nung tinalian ko pa ng fencing suit. Hinubad ko yung fencing suit ko na puti. Itinali ko ganyan. By the time na kinuha na ako ng ambulansya,
tinanggal na yung tinignan sandali. Naiwan na yung fencing suit doon, kulay pula na. Imagine yung dugo na yun, ang dami, no? And yet, hindi sila saan galing yung dugo? Wala na ugat na nasira. Ang galing. Si Kristo, kung imagine niyo yung humiliation niya na inabot, and then yung scourging up the pillar, he could have killed everyone. Kasi delubyo, mga ganun ba? All that power, no? Restrained. And he has to undergo that. Imagine si Peter, pinutol niya yung tenga ng Roman, di ba? Ginamot pa niya. Instant, kinabit pa niya. Tanggal yung tenga, kinabit pa niya. Tapos yung mga sinasabi niyang prophecy. And yung high noon, naglakad siya, nakapaa. Ang init noon siguro. Paso yung paa mo ron. Imagine ko lalakad ka, buhat-buhat mo yung krus, matapos kang hampalusin. Yun yung mga dapat na parusa sa mga kriminal natin dito sa Pilipinas, mga magnanakaw. Yung isipin mo yung whip, yung buntot ng pagi, yung dulo may bulitas o may tinik na ganyan, may bakal. Pag hampas mong ganyan, putya, babaon. Wow! Yun ang magandang parusa sa mga politikong gago, no? Mga walang niya kayo. Putya, pero siya pinapatawad pa niya And he had to undergo all of that to prove a point that earthly lang lahat ito And then there's better than pain. It's the glory of the nobility of saving mankind. One suffering, one person suffering, all of that. Yung bigat ng parusa. Ewan ko, why kasalanan natin lahat yun? Is it the past na kasalanan ni Adam and Eve or yung future natin na kasalanan? Question. Pero kahit ano man yon, kung yung past o yung present o yung future nating mga kasalanan, ang nakakabilib doon yung he underwent all that pain, all that suffering, all that humiliation, crowning of thorns, no? Yun siya. Ang sakit kaya lahat nun, imagine niyo. Yung mukha niya yung Shroud of Turin, di ba? Yung mukha niya naka-imprint sa whether fake yun o totoo. Naka-imprint yung panay dugo na. Imagine ang ginamit na dugo niya. Na-imprint yung mukha niya doon sa ang bigat kaka-stress ko isipin mo. Kakaawa ba? And here we are right now. Fast forward. Sinasayang natin yung paghihirap ng Jesus Christ, the only Son of God, came down from heaven, took the form of man, and suffered on the cross. Na nauuhaw ka, putya, vinegar ang binigay sa'yo. Nakabilig ka sa araw, pinako ka sa krus. Meron kang crown dito of thorns. Ang sakit nun bigat nun. Tapos nun pinagsugalan yung damit. Ang walang niya ng Roman Empire. Walang niya yung mga sundalo ng Roman Empire. Ngayon, walang niya ba yung mga sundalo natin? Walang niya ba yung mga pulis natin of the Philippine government? Pine-persecute ng gobyerno yung mga nagsasalita. Pinersecute si Duterte. Hinand over sa foreign court na nakalagay at nakasaad sa konstitusyon natin
na bawal. You have to be tried being a Filipino by a Philippine court. And yet, what did this administration do? Isinipa siya. Pinadala siya doon. And those of you na accomplices dito, you will suffer the wrath of the Filipino people. A David will rise up. The people will rise up all together. And you will find yourself falling down. Like Jericho, like the Philistines, like Goliath, you will all go down. Hindi nyo pwedeng kalabanin ang langit. Nakakampi ng taong bayan. Kaya nga, Bongbong Marcos, alam mo naman alam mo na bago ka tumakbo ng eleksyon, bago mo hingin yung pagkapanalo mo sa taong bayan, bago ka bigyan ng basbas ng taong bayan, wala ka naman sino ka ba? Isang Marcos na anak ng diktador, na pinaalis yung buong pamilya, dinala sa Huway. Magnanakaw na pamilya. Yun yung ng taong bayan. Sino ka ba? Okay, nakabalik ka. Tapos nun, kahit ganun yung asal mo, talunan ka nga sa Vice President, hindi ka nga nanalo sa sa pinail mong petisyon sa PET, talo ka nga Pero, ang mga Duterte, sinagip ka. Binigyan ka ng pagkakataon. Itaguyod mo yung pangalan ng Marcos. Anong ginawa mo? Binaboy mo. Nagdroga ka pa. Ang tao na ayaw magpa-drug test ay isang durigista. Ang hindi durigista kahit kailan magpapa-drug test. Kasi alam niya, wala. Pero ikaw, ayaw mong magpa-drug test, bangag ka talaga. Yun. Huwag mo kaming bulahin, huwag mo kaming lukuhin kung ano pa pinagsasabi mo. Magpa-drug test ka para matahimik ako, para matahimik ang taong bayan. At kayong mga AFP at PNP at lahat ng opisyal na nakapaligid sa kanya na nagsasabi na mabait si Marcos, tama lang ginagawa. Huwag nyo kami pagbubulahin, huwag nyo kami lukuhin. Panay kayo kriminal. Panay kayo kasama dyan sa sindikato na yan na pandilin lang sa taong bayan. Hindi tama yun. Akala ninyo, dumadama kayo, tatawa-tawa kayo, na nakulong si Duterte sa abroad, na itong si Inday Sara, tinitira ninyo, na yung eleksyon, gagaguhin ninyo. Akala ninyo, upo lang kami? No way. Kahit 300 lang kami, tatayo kami. Kahit 300 lang kami. Against 125,000. Paano kung 1,000,000 kami? Kakayanin nyo kami? Kakampi namin yung langit? Hindi nyo kami kakayanin. Because kung yung 300, tinalo yung 150,000, yung 300 na Spartans tumayo, namatay silang lahat, but that delayed the Persians from conquering the Greeks because of the 300 Spartans. King Leonidas. Ang daming mga kasaysayan natin na paulit-ulit na pinapakita ng langit na iilan na lang. Kahit yung mga sundalo natin, 12, 10, 14, 2 section, against 200 na kalaban. Wala. Talo yung kalaban.
Yung Battle of Incheon, isang batalyon na Pilipino, 1,000. Nabawasan nga yun 900 lang yung lumaban 1,000 Filipinos as against 40,000 Chinese na lumusob. Spring Offensive, Battle of Incheon. Ang kinamit na tropa ng China is 140,000. Nag-atrasan ng UN, contingent, lahat. Ang naiwan, Pilipino. They stood the ground. Siguro ilang Diyos ko ang nadinig ng langit. Diyos ko, tulungan niyo po kami. And they delivered 1,000 soldiers, Filipinos. And the Koreans, the South Koreans are forever indebted to the Filipino people. Because they stood the ground. 40,000 Chinese, 1,000, 1:40. Anong kinakatakot natin? Gusto nyo tapusin ito? Tapusin natin. Tignan natin kung ano magiging resulta ng eleksyon. Pagka dinaya ang eleksyon, we all stand up. Jesus Christ took on the Roman Empire. He was crucified. Yes, he was crucified. But the ideology that he left converted the Roman Empire. And now it is the seat, yung Vatican is the seat of the Christian segregation. Christian faith. Imagine that. So it's all up to your faith. You will be tested wherever you are. Bongbong Marcos, your leadership is being tested. You're a weak leader. Your character is being tested. Mayabang ka na ngayon. I assure you, you will not finish your term because that is the wrath of the people. Matatanggal ka. Tatanggalin ka ng taong bayan kasi yung the voice of the people is the voice of God. Nilagay ka dyan, sinira mo tiwala ng lahat sa iyo. Tiwala ng langit. Binastos mo. Hindi mo pinahalagahan. Ikaw tamba. Isa ka pa. House of Representatives. Ha? Speaker of the House. Anong klase kang leader? Inaambisyon mo yung pwesto. Tumakbo ka ng nasyonal. Tingnan natin kung pwede. Hindi yung tatakbo ka ng Congress, dadaanin mong palakasan, maging Speaker of the House ka, and then ngayon kinokontrol mo lahat. Kinurap mo na lahat, pati military tsaka PNP. Kinurap mo. Mga hayop kayo. Matatapos din kayo, akala ninyo? Matatapos kayo. Because a David will rise up and take you on. Kayong lahat. Marbil, Torre, Tamba, Browner, kayong lahat. Kala ninyo, hawak ninyo lahat. No, the Filipino people will rise up. There is a David in each and every one, in every Filipino. And we will rise up. Naggano lang kami, nagbakasyon lang, in-enjoy namin ang buhay namin. Kala nyong tinatangan nyo kami, ginagago nyo kami. We will all rise up with slingshots against your guns, against your tanks and helicopters. We will rise up. Ano kala nyo sa amin natatakot sa inyo? Nilagay lang namin kayo sa pwesto. Mga animal kayo. Nanakawan nyo kami. Mga gago kayo. Kayo pang gagamit ngayon ng batas laban sa amin. Mga hinayupa kayo. And we're not afraid of you. Gamitin nyo kami ng batas. Kaming gagamit ng batas laban sa inyo. Habulin nyo kami hahabol sa inyo. Because lahat ng hawak ninyo, lahat ng batas na yan, ay galing sa taong bayan. Tandaan nyo, hindi kami matitinag. Because we have heaven with us. We are being protected by God. And now we know, because we have enough time to reflect this Holy Week, this Holy Season. And if Jesus Christ can sacrifice himself for the glory of God to save mankind, a few Filipinos can sacrifice themselves for the glory of God
for the good of this country and the welfare of the future Filipinos. Hindi, nag-iisa sila. Dito hindi. Tayo, mga kababayan, marami tayo. Kung nag-iisa, may nangyayari. Isang David, isang Moses, isang Kristo. Change history. Imagine Roman Empire cannot be beaten, was beaten by a religion because of one man who was nailed to the cross, who endured all the suffering, and after 3 days, happy Easter, he rose again from the dead. You cannot kill the man. Yun yung message. You cannot kill the ideology that he left behind. Love. Forgiveness. And faith in God. Imagine. Tapos na yung Roman Empire. Kinalimutan na. Hinuhukay na lang yung kanyang mga artifacts. Pero buhay pa si Kristo hanggang ngayon. Bilyon ang naniniwala. And He's coming back. In glory. Imagine that. Sa second coming, yun yung doktrina. He's coming back to judge the world. Imagine that. Pinako na nga sa krus yan eh. Ba't hindi mamatay-matayan? Kaya mga kababayan, learn from what has transpired. Learn from the stories. Learn. You try to see it universal view. Ang dami nang dumaan sa atin. You reflect on that. Kahit nag-iisa ka. You don't need the numbers really. What you need, mga kababayan, is to strengthen your faith in the Lord, in God Almighty. Regardless kung ano ang iyong paniniwala, you strengthen your faith, your belief that God is with you. Almighty God, Almighty Father, the Great Shepherd. They're protecting you and they will deliver. God will deliver you. Di ba? God will deliver you. Huwag kayong matakot. Because alam niya na nasa tama kayo. Imagine Moses, pinaako sa ilog, River Nile, tapos nakita, naging close pa sa Pharaoh. Anak ng tokwa yan. Tumaas pa, naging ministro pa. Naging karibal pa sa trono. Galit sa kanya yung Ramses, yung kapatid niya, kinakapatid. Imagine yung kwento na yan, Military, ang daming mga talo na eh. Talo na pero nananalo pa eh. Ay, nako. Kaya nga isipin nyo. Nakakatuwa rin, Okay. Meron akong di nasabi. So, in all this, leadership, your leadership in any organization, whoever is the leader will be tested. And a true leader should have direction. For this yun nung panahon ni Kristo. Direction. Tapos nun, pangalawa, discipline.